inyong magiging guro sa EPP4. Ako, si Pinipining April. Or pwede niyo akong tawagin sa pangalang Teacher April. Nakuha ba? Sino ako? Teacher April. Mga bata, ngayong lahat, tayo manalangin. Amen. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, Teacher April. Bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan. At pagkatapos niyan ay umupo kayo ng maayos. Kayo magkakalangin naman. Pag sinabi ko ang inyong pangalan, sabihin ninyo ang tunog ng paborito ninyo, hayop. Nakuha ba? Opo. Cesar Natural. Angelica Rojas. Magaling at walang hihipan sa inyo. Kung sa bahay, may alituntunin ang ating mga magulang na ating dapat sundin. Sa Galoto, may problema ba? Sorry po, ma'am, wala. Patapusin mo muna si teacher. Okay, kung sa bahay may alituntunin ng ating mga magulang na dapat nating sundin. Dito sa loob ng paaralan o sa ating paaralan ay meron din. Lahat basahin ang alituntunin. Maging handa bago pumasok sa paaralan. Makinig sa guro. Huwag maingay sa klase. Sumunod sa paluto. Itaas ang kamay pag gustong sumagot at kung may katanungan. Maging handa bago pumasok sa paaralan. Ibig sabihin, dapat lahat tayo ay laging handa. Kumain ba ang lahat? Opo! Sige nga, kausapin mo nga ang inyong katabi kung kumain ba siya. Sa likod, kumain ang inyong mga klase. Kumain ba? Hindi kumain. Bakit hindi kayo kumain? Walang ulam. Pero alam niyo ba, mga bata, na importante talaga na bago tayo pumunta sa ating paaralan, ay dapat kumain tayo. Dahil pag hindi tayo kumain sa tamang oras, ano ang mangyayari sa atin? Sasakit ang tiyan. Sasakit ang tiyan, lalo nagsasakit din ang ating mga Ulo. At hindi tayo makikinig na maayos kapag tayo ay Ulo. Sunod, makinig sa guro. Pangatlo, huwag maingay sa klase. Pag nalaman ko o sino ang maingay sa klase, ay papalinisan ko or magpapalinisan ko ng CR mamaya. Naiintindihan ba? Opo. Ang maingay sa klase, papalinis ng CR. So, dapat naging tahimik ka sa teacher na Sasalita. Sumunod sa panuto, itaas ang kamay pag gusto sumagot at kung may Katanungan. nakuha ba mga tutunin? Opo. Mahusay. Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat. Tumayo ang lahat na nasa likod. Mga bata na nasa likod, tumayo. Tayo muna ay kakanta. Alam niyo ba ang kanta ang hayop sa bahay? Hindi, dahil ginawa ko lang yan. Ang ibon, ang ibon, ang ibon, lumipad, lumipad ang ibon, sa magandang ugat. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa, tumakbo, tumakbo ang pusa, sa loob ng bahay. Tumalon, tumalon ang aso, ang aso, ang aso, tumalon, tumalon ang aso, sa magandang bakod. Tumalon, tumalon ang rabbit, ang rabbit, ang rabbit. Tumalon, tumalon ang rabbit sa halamanan. Nakuha ba, mga bata? Opo! Bantahin natin ulit. Lumipad, lumipad ang ibon, ang ibon, ang ibon. Lumipad, lumipad ang ibon sa magandang ugat. Tumakbo, tumakbo ang pusa, ang pusa, ang pusa. Tumakbo, tumakbo ang pusa sa loob ng bahay. Tumalon, tumalon ang aso, ang
Tingnan ninyo si Ira kung paano niya isagawa ang larong ito. Nakita niyo ba ginawa ni Ira? So nakuha niyo ba lahat kung paano laruin ang bigot? Sa aktibidad nito, meron kayong huhulaan na larawan sa loob ng kahon. Pero bago niyo sagutan, kailangan niyo munang isagawa ang larong ito. Konting kaalaman lang, ang nasa loob ng kahon ay nakikita o inalagaan natin sa loob ng bahay. So may idea ba kayo? Opo. Ngayon, sinong gustong sumagot or maglarawan? Sa loob. Marvin daw kayo. Marvin? Alam mo ba kung paano laruin ang ito? Nakita mo ba kanina si Ira? Okay. Sige, simulan mo na. Magaling. Ano ang nakuha mo? Rabbit. Mahusay. Sunod. Sinong gusto? Ano ang nakuha mo larawan? Pusa. Pusa. Magaling. Sino pa? Sharian. Magaling. Sharian. Sino pa gusto? Ruby daw, ma'am. Si Ruby. Ma'am, si Ruby. Huwag yung tawanan si Ruby kasi gusto siyang sumagot. Ano nakuha mong larawan? Manok. Mahusay mga bata. Sa aktibidad na ating ginawa, may ideya ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Tayo! Mahusay. Mga hayop na maaaring alagaan sa loob ng bahay. May tanong ako. Ilan sa inyo dito ang may alagang hayop sa bahay? So, merong mga alagang hayop sa bahay. Mabibilang niyo ba kung ilan hayop ang nasa inyong bahay? Marsan, bilangin mo kung ilan ang hayop nasa inyong bahay. 11 aso. 11 aso. Ang dami nun. Tapos lahat sila may bahay na kulungan yung may cage, lahat sila may cage, tapos lahat sila nakatali. Mula sa maliliit pa sila, hanggang ngayon na mga 5 and 7, iba yung mga edad nila. Mahusay. So, napakaraming hayop na nasa inyong bahay. Tinutulungan mo ba ang inyong magulang sa pag-aalaga ng mga hayop? Opo. Mahusay. Ngayon mga bata, basahin ang lahat. Sa aling ito, aking pag-aaralan ng mga hayop na maaaring sa bahay. Tukuyin kung ano-ano ang mga ito. Ang kanilang katangian at paraan ng pag-aalaga. Alamin ang mga bagay na dapat ang ingatan sa mga hayop na matutukoy. Naintindihan niyo ba ang inyong binasa? Oo. May mga uri ng hayop na maaaring alagaan sa loob ng bahay na nagdudulot ng saya at may pakinabang tulad ng pusa, aso, manok, may pusa ba kayo sa bahay? May aso ba kayo sa bahay? Meron din ba kayong manok? Wala!
Talaga. Pwede rin. Basahin na lahat. Pusa. Maayon na mahusay at lakaan sa bahay na may pakinabang. EJ, maaari ka bang ngayon pumunta dito sa harapan upang basahin kung ano ang pusa? Dito ka sa harapan. Inaantok si PJ kaya mapapasa kayo siya. Ang pusa ay mahusay ko talaga dahil kung sa ito'y tagahuli na taga, balik din. So, ito, kalaro at mga bata. Doon sa may alagang pusa, totoo ba na mabait ang pusa? Hindi. Mabait ko ang aming pusa. Kinakain niya ang ulam. Sungkaban. Yung pusa nyo, tagahuli rin ba ng daga? Dapat yung sinabi nyo ay tama. Totoo na meron talagang mga pusa na nangangagat, hindi magpapalaki. Ang iba naman, nangangagat pag natapakan. Pero talaga, ang mga pusa ay malambing. Malambing talaga ang mga pusa kaysa sa aso. May pusa kayo, teacher? Meron, dalawa. Si Lexi o si Dali. Sunod, basahin ang lahat. Aso. Mainam ito halagaan, nakatulong ito sa pagnanakal at maging bantay ng tahanan. Ngunit nakakabot kapag sinasaktan dahil ito ay lumalaban. Ang aso ay isa sa mga hayop na mainam halagaan. Sa katunayan, maraming mag-anak ang nagtutultol na panahon sa pag-aalaga nito. Totoo. Yung mga aso ay mainam alagaan kasi minsan yung mga aso ay napamahal na rin sa atin. Minsan ang aso ay tinuturing din natin parang anak o kapatid. Ang mga aso din ay napapakinabangan natin dahil minsan ay tagabantay sila ng bahay. Totoo ba, Marcel? Totoo po, kaya kami nag-alaga ng maraming aso kasi noong isang taon, pinasok ang bahay namin at kinuha yung TV namin. Dumaan sa may sapa sa likod ng bahay. Kaya lahat ng aso namin nakapaligid sa likod ng may sapa. So meron ba ulit magnanakaw pumunta sa inyong bahay? Marcel? Pumunta ba ulit ang mga magnanakaw sa inyong bahay? Wala na po kasi pag aw sila, ibig sabihin may tao, may ibang hayop na nandun nakapaligid sa may kuran namin. Husay, Marcel. Sunod, basahin kung ano ang manok. Hindi gaano katiyak halagaan ng manok dahil hindi ito nangangagat. Sa halip ito ay nagbibigay ito ng nakakakita sa mag-anak dahil nagbibigay ito ng itlog at karne. Hinahayaan ang hayop ingat sa pag-aalaga ng manok dahil may mga pagkataon kung saan nagkakaroon ito ng sakit. Maaari ito mamatay dahil hindi nasahang paglabot ng sakit o peste. Sino may mga alagang manok sa inyong bahay? Totoo na ang manok minsan ay mahirap alagaan lalo na kapag may mga sakit ang kanilang paligid. Kasi minsan, yung mga sakit ay nakukuha ng mga manok. Kaya naman, mainam talaga din ang pag-alaga ng mga manok. Bukod sa nagbibigay ito ng karne at itlog sa atin, minsan ay mga manok ay nagagamit din natin sa ating pangkabuhayan. Kasi minsan, binibenta natin yung kanilang mga itlog. Sunod, ang kuneho. Isa ito maliit na hayop, ngunit mainam itong alagaan. Dahil mabait at nagbibigay ito ng masustansyang karne at hindi madaling nakuha ng sakit. Ang mga birding damo at iba pang labis na gulay sa kusina ang matutulog sa ating halaman
Damo. Totoo mga bata na ang rabbit ay hindi nasilan sa pagkain dahil kahit anong mga pagkain o mga meron damo na inyong ibigay sa kanila ay kanilang kakainin. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Oo! Kung naintindihan, ano nga ang ating paksa ngayong umaga? Hayop na maaaring alagaan sa bahay. Maaari niyo papupuin kung ano-ano ang mga hayop na maaaring alagaan sa bahay? Isa-isa, tumayo ka nga, Cesar, at pupuin mo kung ano-ano ang mga hayop na maaaring alagaan sa bahay. Manok, aso, pusa, uliho. Mahusay, Cesar. Umupo ka na. Bago tayo tumungo sa ating maikling pagsusulit, meron muna tayong aktibidad na gagawin. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Unang pangkat at pangalawang pangkat. Basahin ang panuto. Pumili ng isang uliho ngayon na maaaring alagaan sa bahay. Iguhit ito sa papel. Bigyan ito ng pangalan sa Naintindihan ko ang inyong binasa? Oo. Anong nakasulat? Pumili ng isang uliho ngayon na maaaring alagaan Pumili ng isa o paborito ninyo hayop na maaaring alagaan sa bahay. Iguhit ang mga ito, bigyan ng pangalan, at sabihin kung bakit ninyo ito nagustuhan. Nakuha ba mga bata? Oo. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa inyong aktibidad at pagkatapos niyan ay kailangan ninyong i-representa sa harapan ang inyong mga gawa. Nakuha ba? Oo. Okay, gumuhit na kayo. Cesar, maaari ka bang tumayo at i-presenta nyo ang inyong ginawa? Manok po. Manok. At ano naman ang pangalan ng inyong manok? Kapit. Si Catherine. Bakit nyo naman napili at nagustuhan na iguhit ang manok? Kasi yung manok yung nagbibigay pagkain sa amin. Mahusay, Cesar. Balik ka ng uruko. Pangalawang pangkat. Ay dito sa harapan. I-presenta mo kung Isa ang ating napili iguhit dahil ang pangalan niya ay si Pablo kasi meron kaming pusa sa bahay. At ang pusa namin ay nakakatulong para manghuli ng mga dalakan ng ahas. mahusay. Maaari ka ng umupo, Delphi. Mga bata, salamat sa inyong kooperasyon sa aktibidad na to. At dahil dyan, meron kayong 10 puntos lahat sa akin. Bago tayo tumungo sa ating maikling pagsusulit, ay meron muna tayong gagawing kaunting pag-recall or ating pagbalik-aral sa ating tinalakay ngayon. Sino sa inyo ang tutukoy kung ilan ang mga hayop na ating tinalakay ngayon? Marsan? 4 po. 4. At ano naman ang paksang ating tinalakay ngayon? Mga hayop, Donesa? mga hayop na maaaring alagaan sa bahay. Mahusay mga bata. Naintindihan niyo ba ang paksang ating tinalakay ngayon? Mahusay. Ngayon ay handa na ba kayo sa inyong maikling pagsusulit? Meron akong worksheet dito. Babasahin natin ang panuto na nasa inyong worksheet. Ang gagawin nyo lang ay piliin ang tamang titik o ang sagot. Ang tamang sagot, tama na ba? Piliin ang tamang sagot gamit ang mga titik. Naintindihan pa? Opo. Tapos na ba lahat?
aralin? Basahin? Kunin mo na ang inyong mga kwaderno. Sa inyong EPP, kunin ang inyong kwaderno at isulat ninyo ang taktang aralin. Tapos na ba? Oo. Buti mga bata. Tumayo ang lahat. Evelyn, kamunahan mo.